Isang katawang palutang-lutang sa gitna ng laot, o isang biyayang hindi inaasahan. Para kay Mang Lito, isang simpleng mangingisda, ang araw na iyon ay nagsimula pulad ng dati. Ngunit ang kanyang matutuklasan sa kalawakan ng dagat ay magiging isang makasaysayang pagtatagpo. Isang babaeng dayuhan, nasa bingit ng kamatayan, at isang mangingisdang may ginintuang puso. Ang kanilang kwento ay isang mirakulo, isang paalala na kahit sa gitna ng kawalan, ang pag-asa at kabutihan ay maaring sumibol at magbago ng buhay magpakailanman. Humanda ng masaksihan ang isang di kapanipaniwalang paglalakbay ng tadhana at pag-ibig sa kapwa. Sa maliit at payapang nayon ng San Roque, na tila isang hiyas na nakasabit sa gilid ng karagatan, doon nakatira si Mang Lito. Ang kanyang balat, na kulay tanso dahil sa walang humpay na pagbibilad sa araw at paghaplos ng maalat na hangin, ay naglalarawan ng maraming taon ng pakikipagsapalaran sa daga. 65 taon na siya, ngunit ang kanyang mga braso ay matitipuno pa rin. Sanay sa paghila ng lambat at paggaod ng kanyang maliit ngunit matatag na bangkang kinangalanan niyang pag-asa. Ang kanyang buhay ay may simpleng indayog. Gigising siya bago pa man mamula ang silangan. Magtitimla ng matapang na kape na sinasabayan ng pandesal na binili pa kagabi mula sa panadeya ni Aling Nena. Pagkatapos, lalakad siya patungo sa dalampasigan, kung saan ang amoy ng dagat at ng mga tuyong damong dagat ay sasalubong sa kanya. Igagayak niya ang kanyang lambat, ang kanyang mga pain, at ang maliit na baon na kanin at tuyo, bago itulak ang pag-asa sa tubig na banayad pa sa umaga. Ang kanyang kubong yari sa nipa at kawayan ay nakatayo ilang metro lamang mula sa pampang, sa lilim ng isang malaking puno ng talisay. Maliit lamang ito, sapat para sa isang taong namumuhay mag-isa. Ang mga dingding ay may mga bakas ng panahon, at ang bubong ay may ilang kagpi na ginawa niya mismo. Sa loob, malinis at maayos. Isang papag na kawayan, isang maliit na mesa at 2 upuan, isang lumang aparador na pinaglalagyan ng kanyang ilang damit at gami. Sa isang sulok, isang maliit na altar na may kupas na imahe ng mahal na birhen, at isang rosaryong palaging nakasabi. Matagal nang sumakabilang buhay si Aling Celia, ang kanyang minamahal na asawa, matapos ang isang karamdamang hindi na nalunasan. Ang kanilang kaisa-isang anak na si Marco, na pinagsumikapan niyang mapag-aral sa pamamagitan ng pangingisda, ay isa ng inhinyero sa Saudi Arabia. Nagpapadala naman si Marco ng kaunting tulong buwan-buwan, ngunit ang pisikal na presensya, ang kwentuhan, ang yakap, iyon ang hinahanap-hanap ni Mang Lito. Ang pangungulila ay parang isang alon na paulit-ulit na humahampas sa kanyang puso. Lalo na sa gabi, kung kailan ang tanging marinig ay ang lagaslas ng dagat at ang huni ng mga kulisa. Ngunit si Mang Lito ay hindi isang taong nagpapalamon sa lungkot. Kilala siya sa San Roque bilang isang taong kahimik ngunit laging handang tumulong. Kung may bagong salta sa kanilang lugar, isa siya sa mga unang mag-alok ng pulong sa pagbubuhat ng gami. Kapag masagana ang kanyang huli, hindi niya nakakalimutang magbigay ng ilang pirasong isda kay Aling Celia, isang biyudang may 3 maliliit na anak na nakatira sa dulo ng kanilang barangay. Minsan, nakita niyang hirap si Mang Cardo na ayusin ang nasirang bubong nito matapos ang isang malakas na hangin. Walang sabi-sabing kinuha ni Mang Lito ang kanyang mga gamit sa pagkukumpuni at tinulungan ito buong hapon. Inanggihan ang anumang bayad, kundi isang baso lamang ng malamig na tubig. Ayos lang yun, Cardo, sabi niya. Tayo-tayo lang naman ang magtutulungan dito. Ang kanyang kabutihan ay hindi magarbo, ito'y simple, tahimik, ngunit ramdam ng laha. Para sa kanya, ang dagat ang kanyang buhay, ang nagbibigay sa kanya ng ikabubuhay, at ang saksi sa kanyang mga dasal at pangarap para sa anak. Ilang araw nang masama ang panahon. Isang malakas na bagyo ang dumaan, hindi direktang tumama sa San Roque. Ngunit nagdala ito ng malalakas na pag-ulan at matataas na alon na umabot hanggang sa mga unang kubo malapit sa pampang. Ilang araw ding hindi nakapalaos si Mang Lito at ang iba pang mangingisda. Ang dagat ay tila galit, mapanganib. Nang sa wakas ay humupa ang hangin at kumalma ang mga alon. Kahit paano, isa si Mang Lito sa mga unang nagpasyang sumubok muli ng kanilang kapalaran.
Ang laman ng kanyang maliit na baol ng bigas ay paubos na, at ang padala ni Marco ay hindi pa dumarating. Kailangan niyang kumayod. Dahil sa nagdaang bagyo, alam niyang maaring nagbago ang mga dating lugar kung saan maraming isda. Nagbasya siyang pumunta sa mas malayong bahagi ng karagatan, isang lugar na bihirang puntahan ng maliliit na mangingisdang kulad niya, dahil sa distansya at sa hindi tiyak na huli. Ngunit umaasa siyang doon, kung saan hindi pa gaanong nagagalaw ang dagat, ay mas marami siyang mahuhuli. Ang haling tapat na. Ang araw ay parang isang bolang apoy sa kalangitan. Walang habas na nagpapakawala ng ini. Ang pawis ay malagkit sa kanyang balat, at ang sinag ng araw na tumatalbog sa tubig ay nakakasilaw. Ang kanyang lambat, matapos ang ilang oras na paghihintay at paghila, ay naglalaman lamang ng ilang maliliit na isda, hindi sapa para ipagbili, marahil ay para lamang sa kanyang sariling pagkain. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanghina sa pagkadismaya. Mukhang mauwi na naman siya na halos walang dala. Nagsimula na siyang magligpit ng kanyang mga gamit. Iniisip ang mahabang paglalakbay pabalik. Ngunit bago niya paikutin ang kanyang bangka, may isang bagay sa dikalayuan ang umagaw ng kanyang pansin. Isang maitim na tuldok sa gitna ng asul na kawalan. Sa una, inakala niyang isa lamang iyong malaking kumpol ng mga tuyong dahon ng niyog o mga basurang inanod ng bagyo. Madalas, nakakakita sila ng mga ganoong bagay pagkatapos ng malakas na unos. Halos isa sa walang bahala na niya ito. Ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na damdamin ang pumigil sa kanya. Isang uri ng kaba, o marahil ay kuyusidad. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay, at pinakatitigan ang bagay na iyon. Dahan-dahan, maingat niyang pinaandar ang motor ng Pag-asa patungoon. Habang papalapit siya, ang tuldok ay unti-unting lumalaki. Nagsimula ng kumabog ang kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong basura. May kakaibang hugis ito. Mas malapit pa, nakita niya ang isang piraso ng puting kahoy. Marahil ay bahagi ng isang malaking bangka o yate. At pagkatapos, ang nakapagpatindig ng kanyang mga balahibo, may nakakapit doon. Isang kamay. Maputla, halos walang kulay, ngunit isang kamay ng tao. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Napalunok siya. Mas malapit pa, isang braso, isang ulo na may basang-basang buhok na nakadikit sa mukha, at pagkatapos, ang buong katawan ng isang babae. Isang babaeng dayuhan, base sa kulay ng kanyang balat at buhok. Nakapulupos sa isang nagkalamat na pabla. Ang mukha ay nakasubsob, ilawalang buhay. Ang kanyang mga dami ay gulagulanit, at ang isang paa ay walang sapin. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito. Ang init ng araw ay tila biglang nawala, napalitan ng malamig na takot at pagkaalarma. Sa buong buhay niya ng pangingisda, ngayon lamang siya nakasaksi ng ganito. Ang pagod at pagkadismaya ni Mang Lito ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang matinding pangangailangang kumilos. Diyos ko po, ang tanging nasabi niya sa kanyang sarili. Mabilis niyang pinatay ang makina ng bangka ng ilang metro ang layo, upang hindi matangay ng ilisi ang babae. Ang mga alon, bagamat hindi na kasing laki ng mga nagdaang araw, ay malakas pa rin para sa kanyang maliit na bangka, at kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kaalaman sa pagmamanyobra upang makalapit ng hindi sila parehong mapapahama. Bawat paghampas ng alon sa gilid ng Pag-asa ay parang dagdag na kaba sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay makalapit siya ng husto, nakita niya ang mukha ng babae. Bata pa, marahil ay nasa mga huling 20 o unang 30 anyos. Ang kanyang mga labi ay kulay asul na at tuyong-tuyo. Walang anumang senyales ng paggalaw. Saglit na nagkaroon ng pag-aatubili si Mang Lito, isang dayuhan, isang babae. May kaunting hiya, isang kulturang pag-iingat sa paghawak sa dikilala, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang imahe ng kanyang sariling anak na si Marco, kung ito man ang nasa ganitong kalagayan sa ibang bansa, ay sumagi sa kanyang isi. Ang pag-aatubiling iyon ay kasing bilis na naglaho. Ang mas nanaig ay ang batas ng karagatan at ng pagiging tao. Ang iligtas ang isang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Gamit ang natitira niyang lakas,
At sa kabila ng pananakit ng kanyang likod na ilang araw na niyang iniinda, inabot niya ang babae. Maingat ngunit madiin niyang hinawakan ang braso nito, at sinubukang hilahin paakyat sa bangka. Mabigat ito, isang walang buhay na pabigat, at ang basa nitong damit ay dumagdag pa sa hira. Napangiwi si Mang Lito sa puwersa, ngunit hindi siya sumuko. Sa pangalawang subok, nagtagumpay siyang maisampa ang kalahati ng katawan nito. Sa pangatlo, naipasok niya ng buo ang babae sa sahig ng kanyang bangka. Humihingal siya, ngunit may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Agad niyang kinapa ang pulso nito sa liig. Mahina. Napakabilis ngunit napakahina. Ngunit naroon. Buhay pa siya. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang lumang termos na may natitira pang kaunting maligamgam na tubig. Maingat niyang isinausaw ang dulo ng kanyang malinis na panyo sa tubig at idinampi-dampi ito sa mga tuyong labi ng babae. Pagkatapos, kinuha niya ang isang malinis na sako ng harina na ginagamit niyang panapin sa upuan at maingat na ikinumot ito sa nanginginig na katawan ng babae, upang kahit paano ay maibsan ang lamig at maprotektahan ito sa matinding sikat ng araw. Wala na siyang pakialam sa kanyang mga lambat na nakakalat o sa kaunting huli na nasa timba. Ang tanging nasa isip niya ay ang may ligtas ang babaeng ito. Mabilis niyang binuhay muli ang makina ng Pag-asa, at sa pinakamabilis na takbong kaya nito, humarurot sila pabalik sa San Roque. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat alon na kanilang sinasalubong ay parang isang pagsubo. Nanalangin si Mang Lito ng taimtim, na sana'y umabot sila, na sana'y mabigyan pa ng pagkakataon ang babaeng ito. Ang pagdating ni Mang Lito sa dalampasigan ng San Roque ay lumikha ng malaking kaguluhan. Ang mga mangingisdang kasamahan niya na nag-aayos ng kani-kanilang mga huli, ang mga asawa nilang nag-aabang, ang mga batang masayang naglalaro at nagtatambisaw. Lahat ay natigilan nang makita ang Pag-asa na humahawurot patungo sa pampang at ang karga nitong hindi pangkaraniwan. Ano yun, Lito? Sigaw ni Tomas, isa sa kanyang mga kaibigan. Bakit ka nagmamadali? Nang makadaong siya, at makita ng mga tao ang maputlang anyo ng babaeng dayuhan na nakahiga sa bangka, napalitan ng pag-aalala at pag-uusisa ang kanilang mga mukha. Pulungan ninyo ako, sigaw ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay pagod ngunit puno ng pangangailangan. Kailangan niya ng pulong, madali. Walang nag-atubili. Agad na lumapit ang ilang kalalakihan. Maingat, na parang isang babasaging bagay, kanilang binuhat ang babae mula sa bangka. May isang nagmungkahing dalhin ito sa maliit na health center ng barangay. Ngunit sarado iyon dahil linggo. Sa bahay ko na lang, mabilis na sabi ni Mang Lito. Mas malapit. Isinakay nila ang babae sa isang lumang kariton na ginagamit sa paghahakot ng isda, at mabilis na tinahak ang daan patungo sa kubo ni Mang Lito. Ang balita ay mabilis na kumalat sa maliit na nayon. Nakisunod si Aling Rosie, ang retiradong nurse na nagsisilbing barangay health worker. Dala niya ang kanyang lumang leather bag na naglalaman ng kanyang sphygmomanometer, stethoscope, at ilang pangunahing gamo. Pagdating sa kubo, maingat nilang inihiga ang babae sa papag ni Mang Lito, ang tanging higaan sa bahay. Agad na kumilos si Aling Rosie. Sinuri niya ang vital signs ng babae. Mahina ang pulso, mababa ang presyon, pero humihinga pa. Sabi niya sa nag-aalalang si Mang Lito at sa ilang kapitbahay na nakikiusyoso sa labas ng bintana. Sa tulong ng ilang kababaihan, pinunasan nila ang babae ng maligamgam na tubig na may halong dahon ng bayabas, na pinakulo ni Mang Lito. Pinalitan nila ang gulagulanit at basang damit nito ng isang lumang duster ni Aling Celia na naitago ni Mang Lito. Dahil hindi nila alam ang pangalan nito, at dahil mula siya sa dagat, inawag muna nila siyang Marina, isang pangalang maganda at angkop sa sitwasyon. Makalipas ang halos isang oras ng walang tigil na pag-asikaso, pagkapainom ng kaunting tubig na may asukal gamit ang kusarita, pagmamasahe sa kanyang mga kamay at paa para bumalik ang sirkulasyon, unti-unting nagmulat ng mga mata si Marina. Ang una niyang nakita ay ang mga mukhang hindi pamilyar, ang kisame na yari sa nipa, ang amoy ng usok mula sa pinakulong tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakot at pagkalito. Sinubukan niyang bumangon,
ngunit wala siyang lakas. Nagsalita siya, ngunit ang lumabas ay mga salitang banyaga, hindi maintindihan ng mga nasa paligid. Nang makita niyang walang nakakaunawa sa kanya, mas lalo siyang natakot. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata at nagsimula siyang umiyak ng kahimik. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Mang Lito, sa kabila ng kanyang sariling pagod at gutom, ay lumapit ng may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw na may hinimay na manok. Ito'y mabilis na niluto ng kanyang kapitbahay na si Aling Pasing nang mabalitaan ang pangyayari. Umuko siya sa gilid ng papag. "Huwag kang matakot, iha," sabi niya sa pinakamalumanay niyang tinig, habang marahang hinahaplos ang braso nito. Alam niyang hindi siya naiintindihan, ngunit umaasa siyang mararamdaman nito ang sinseridad sa kanyang boses. "Ligtas ka na rito. Kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas." Dahan-dahan niyang isinubo ang kutsara ng lugaw. Sa una, umanggi si Marina, umiiling. Ngunit ang matiyagang pag-aalok ni Mang Lito, ang kabaitan sa kanyang mga mata, ay tila unti-unting kumagos sa pader ng takot ni Marina. Nag-alangan man, binuksan niya ang kanyang bibig at tinanggap ang unang subo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang hamon sa pasensya at kabutihan. Si Marina, na malalaman nilang si Claire, pala ang tunay na pangalan, ay nanatiling mahina. Madalas siyang lagnatin at magdeliryo. Ginamit ni Mang Lito ang maliit na perang padala ng kanyang anak para ibili si Claire ng mga gamot na inireseta ni Aling Rosie mula sa botika sa bayan, na 2 oras na biyahe ng tricycle mula sa San Roque. Inapakain niya ito ng sabaw, prutas, at iba pang masusustansyang pagkain na abot ng kanyang makakaya. Sa gabi, natutulog si Mang Lito sa isang banig sa sahig, sa tabi ng papag, upang mabantayan si Claire. Hindi nagtagal, ang buong komunidad ng San Roque ay nagpakita ng kanilang diwa ng bayanihan. Si Aling Tess, na may-ari ng nag-isang sari-sari store sa kanilang lugar, ay nagbigay ng isang bagong kumot at ilang pirasong sabon. Si Mang Ben, na may maliit na gulayan sa likod bahay, ay araw-araw nagdadala ng mga sariwang gulay, talbos ng kamote, kangkong, sitaw. Ang mga mangingisda ay nag-ambag ng bahagi ng kanilang huli, para may mayulam si Claire at Mang Lito. Ang mga bata, sa una ay nahihiya, ay paminsan-minsan nang sumisilid sa bintana, nag-iiwan ng mga bulaklak na pinitas nila sa tabi-tabi o mga hinog na mangga. Si Claire, bagamat hindi pa rin makapagsalita ng Tagalog, ay nagsimulang ngumiti sa mga ito. Nakikita niya ang walang pag-iimbot na pag-aalaga ni Mang Lito, ang kabaitan ng mga taong hindi niya kilala. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay ng isang malalim na pasasalama. Nagsimula silang magkaroon ng sarili nilang paraan ng komunikasyon. Ituturo ni Claire ang kubig kung nauuhaw. Ituturo ni Mang Lito ang pagkain kung oras na para kumain. Ngumingiti si Mang Lito kapag naubos ni Claire ang kanyang lugaw. Ngumingiti si Claire kapag kinakantahan siya ni Mang Lito ng mga lumang kundiman para siya'y makatulog. Sa mga sandaling iyon, ang hadlang ng wika ay tila nawawala. Para kay Mang Lito, ang pag-aalaga kay Claire ay nagbigay ng bagong sigla sa kanyang buhay. Ang kanyang kubo, na dati simbolo ng kanyang kalungkutan, ay napuno ng isang bagong layunin. Ang pag-aalaga kay Claire ay parang pag-aalaga sa isang nawawalang anak. Isang hapon, halos 2 linggo na mula nang matagpuan si Claire, dumating si Tonyo, ang bunsong anak ni Aling Pasing. Si Tonyo ay nagtatrabaho sa isang call center sa Maynila, at umuwi lamang para sa pista ng kanilang patron. Nabalitaan niya ang tungkol sa dayuhang babae na inaalagaan ni Mang Lito. Dahil sa kanyang trabaho, medyo matatas siyang mag-Ingles. Pumasok siya sa kubo, nagpakilala, at kinausa si Claire. "Hello, ma'am. My name is Tonyo. Can you understand me?" Ang mukha ni Claire ay biglang nagliwanag. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi sa kanya. Umango siya ng mabilis at nagsimulang magsalita sa Ingles, kahit pa medyo nang hihina pa ang kanyang boses. Dito na nila nalaman ang kanyang buong kwento. Siya si Claire Thompson, isang 28 anyos na marine biologist mula sa California. Mahilig siyang mag-isa sa paglalakbay. Nakaarkila siya ng isang maliit na yate
para sa isang solo expedition sa mga isla ng Pilipinas upang pag-aralan ang mga coral reef. Sa kasamang palad, ang yate ay nasalanta ng biglaang sumulpot na bagyo. Ang kapitan at ang isang crew ay nalunod. Siya lamang ang nakaligtas ng makakapit sa isang piraso ng nawasak na yate. Ilang araw siyang palutang-lutang, walang pagkain, halos salang tubig maliban sa kaunting ulan na naipon niya, at hinang-hina na sa sikat ng araw at sa alat ng dagat. Nawalan na siya ng pag-asa, iniisip na iyon na ang kanyang katapusan, hanggang sa ang madilim niyang mundo ay biglang nagkaroon ng liwanag nang matagpuan siya ni Mang Lito. Nang isinalin ni Tonyo kay Claire ang kwento kung paano siya natagpuan, na si Mang Lito ay nagbakasakali sa malayong lugar, na muntik na siyang hindi mapansin, na ang kanyang pagkakatagpo ay itinuturing na isang himala ng matanda, si Claire ay napahagulgol. Ang lalim ng emosyon ay bumaha mula sa kanya. Ang pasasalamat niya kay Mang Lito ay hindi kayang kumbasan ng anumang salita. Tiningnan niya ang matandang mangingisda, napahimik lamang na nakikinig sa tabi, at sa kanyang mga mata. Nakita ni Claire ang isang uri ng dalisay na kabutihan na bihira niyang makita sa kanyang sariling mundo. Nalaman din nilang ang pamilya ni Claire sa Amerika ay may kaya at may impluensya, at tiyak na nag-alala na ng husto. Agad na kumilos si Tonyo. Sa tulong ng kapitan ng barangay, na may cellphone na may signal sa itaas ng burol, inawagan nila ang US Embassy sa Maynila. Ibinigay ni Claire ang mga detalye ng kanyang pamilya. Ang mga taga-embahada ay nagulat ngunit natuwa sa balita. Nangako silang agad na kukontakin ang pamilya Thompson at gagawa ng paraan para sunduin si Claire. Ang balita ng kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang nalalapit na pag-alis ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa San Roque. May saya dahil sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang pamilya. Ngunit mayroon ding bahid ng lungkot, lalo na para kay Mang Lito, na napamahal na kay Claire na parang sariling anak. Habang hinihintay ang pagdating ng mga taga-embahada at ng kanyang pamilya, sinamantala ni Claire ang bawat sandali kasama si Mang Lito at ang komunidad. Tinuruan siya ni Mang Lito ng ilang simpleng salitang Tagalog tulad ng salamat, magandang umaga, at masarap. Si Claire naman, sa tulong ni Tonyo, ay ikinukwento ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho bilang isang siyentista, at sa kanyang mga pangarap. Ang maliit na kubo ni Mang Lito ay naging isang pansamantalang kahanan, kung saan ang mga pagkakaiba sa kultura at wika ay natunaw ng init ng pagkakaibigan at pagmamalasaki. Dumating ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan. Isang malaking itim na van, na may sagisag ng US Embassy, ang marahang pumasok sa makipot na daan ng San Roque. Sakay nito ang 2 opisyal ng embahada, at ang mga magulang at nakababatang kapatid na babae ni Claire, na lumipad mula pa sa Amerika. Ang eksena sa harap ng kubo ni Mang Lito ay parang isang pelikula. Pagkakita pa lamang kay Claire na nakatayo sa may pintuan, kahit medyo payat pa, ang kanyang ina ay tumakbo at niyakap siya ng mahigpit, kapwa sila umiiyak. Sumunod ang kanyang ama at kapatid. Ang muling pagkikita ay puno ng luha, ng tawa, ng hindi maipaliwanag na pasasalama. Pagkatapos ng mga unang emosyonal na sandali, lumapit ang mga magulang ni Claire kay Mang Lito, na nakatayo ng may ngiti ngunit may halong lungkot sa isang tabi. Sa tulong ni Tonyo, ipinahayag nila ang kanilang walang katapusang pasasalamat. Sir, sabi ng ama ni Claire, isang matangkad na lalaking may mga puti ng buho, habang kinakamayan si Mang Lito. We don't know how to thank you. You saved our daughter's life. You are a hero. We owe you everything. Ang ina ni Claire ay niyakap din si Mang Lito. Thank you, thank you. Paulit-ulit niyang sinasabi, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Bago sumakay sa van, humarap si Claire kay Mang Lito. Hinawakan niya ang magaspang ngunit mapagkalingang mga kamay ng matanda. Tumingin siya sa mga mata nito. Patay Lito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ginamit niya ang salitang tatay, isang salitang natutunan niya mula kay Tonyo na nagpapahiwatig ng malalim na paggalang at pagmamahal, na para bang tunay niyang ama. Maraming salamat po sa lahat. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan, at ang San Roque.
Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit si Mang Lito. Isang mainit na yakap na puno ng lahat ng damdaming hindi kayang sabihin ng mga salita. Isang butil ng luha ang kumatak mula sa mata ni Mang Lito. Pinahid niya ito agad, ngunit hindi maitago ang emosyon sa kanyang mukha. Ang pamilya Thompson, bilang tanda ng kanilang pasasalamat, ay nag-abot ng isang makapal na sobre kay Mang Lito. Ngunit si Mang Lito, taglay ang kanyang likas na dignidad at kababaang loob, ay marahang itinulak ito pabali. Naku, huwag na po, sabi niya, na isinalin ni Tonyo. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng isang tao, para sa kapwa niyang nangangailangan. Ang makita ko siyang ligtas at makasama kayo, iyon po ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Ang simpleng mga salitang iyon ay lalong nagpahanga sa pamilya Thompson. Nakita nila ang kadalisayan ng puso ng matandang ito. Habang dahan-dahang umaandar paalis ang van, si Claire ay nakadungaw sa bintana. Kumakaway, ang kanyang mga mata ay nangangako ng pagbabali. Naiwan si Mang Lito, kasama ang ilang kapitbahay, na nakatanaw sa papalayong sasakyan. Isang kabanata sa kanyang buhay ang nagsara, ngunit isang bagong damdamin ng katuparan ang nanatili. Makalipas ang halos isang buwan, ang buhay sa San Roque ay bumalik na sa dati nitong kahimik na agos. Si Mang Lito ay patuloy sa kanyang pangingisda, bagamat ang kwento ni Claire ay madalas pa ring nagbabalik sa kanyang alaala, nagdudulot ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang umaga, habang siya ay nag-aayos ng kanyang lambat sa dalampasigan, isang pormal na sasakyan ang muling huminto malapit sa kanyang kubo. Bumaba rito ang isang Pilipinong abogado, kasama ang dalawang dayuhan na mukhang mga propesyonal. Magalang silang nagpakilala bilang mga kinatawan ng pamilya Thompson. Inanyayahan nila si Mang Lito sa loob ng kanyang kubo, at doon, ipinaliwanag nila ang kanilang pakay. Dahil sa pagtanggi ni Mang Lito sa personal na gantimpala, nagbasya ang pamilya ni Claire na magtatag ng isang pundasyon, ang Claire Lito Foundation for San Roque. Ang layunin ng pundasyon ay ang magbigay ng pangmatagalang tulong at pag-unlad sa komunidad na kumalinga kay Claire. Ang mga unang proyekto ng pundasyon ay ang mga sumusunod. Una, ang pagkapatayo ng isang bago at kumpletong kagamitan na health clinic, na ipapangalan kay Aling Rosie bilang pagkilala sa kanyang serbisyo at sa lahat ng health workers. Pangalawa, ang pagbibigay ng taunang scholarship grants para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante ng San Roque, mula elementarya hanggang kolehiyo. Pangatlo, ang pagbibigay ng suporta sa mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong bangka na may motor, matitibay na lambat, at pagsasanay sa modernong pangingisda at kaligtasan sa dagat. Hindi rin nila kinalimutan si Mang Lito. Bilang personal na pasasalamat ng pamilya Thompson na hindi niya matatanggihan, ang kanyang kubo ay ipinaayos ng husto. Ginawang sementado ang sahig, pinalitan ang bubong ng yero, at nilagyan ng maayos na bintana at pintuan. Nilagyan din ito ng maliit na solar panel para sa ilaw. Bukod dito, binigyan siya ng isang disenteng buwanang pensyon para sa kanyang mga pangangailangan, sapat upang hindi na niya kailangang magtrabaho ng labis, ngunit hindi sapat para baguhin ang kanyang simpleng pamumuhay. Si Mang Lito ay napaluha sa sobrang pasasalamat. Hindi niya kailanman inasahan ang ganitong biyaya. Ang San Roque ay dahan-dahang nagbago. Ang bagong health clinic ay nagbigay ng mas mahusay na serbisyong medikal. Maraming kabataan ang nabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Ang mga mangingisda ay mas naging produktibo at ligtas sa kanilang hanapbuhay. Si Mang Lito, bagamat may pensyon na, ay paminsan-minsan pa ring pumapalaot, hindi na para sa pangangailangan, kundi para sa kasiyahan at sa pagmamahal niya sa dagat. Madalas siyang makikitang nakaupo sa harap ng kanyang naayos na kubo, nakangiti habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, o ang mga mangingisdang bumabalik na may masaganang huli. Ang kwento ni Mang Lito at Claire ay naging isang alamat sa San Roque, isang paalala na ang isang simpleng gawa ng kabutihang loob, na nagmula sa isang pusong dalisay, ay maaring magdulot ng mga alon ng pagpapala na abo sa napakaraming buhay. Pinatunayan nito na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagdugtong sa mga tao, at na sa bawat pagsubok,
mayroong pagkakataon para sa kabayanihan at pag-asa. Ang pag-ibig sa kapwa, ang pakikipagkapwa-tao, ang siyang tunay na mirakulo na nagbibigay kulay at kahulugan sa ating lahat. At si Mang Lito, ang simpleng mangingisda, ay mananatiling isang buhay na simbolo ng walang hanggang kapangyarihan ng isang mabuting puso.